Sa kwentong ito, susundan natin ang buhay ni Edmar, isang ama na nawalan ng anak dahil sa isang online predator. Sa kanyang misyon na tugisin ang mga mandaragit, haharapin niya ang mga panganib na hindi niya inaasahan. Sa gabing madilim at malamig, isang mensahe mula sa isang kilalang predator ang magdadala sa kanya sa isang kapehan sa Quezon City. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa likod ng mga anino? Tara, samahan niyo ako sa kwentong puno ng kaba at misteryo. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Edmar. Salamat po sa inyong oras at pakikinig sa aking kwento. Nakatira ako ngayon sa Quezon City kasama ang aking asawa at anak. Isa akong IT specialist sa isang kumpanya dito. Mahilig akong mag-volunteer sa mga organisasyon na tumutulong sa mga batang biktima ng online predators. Nagsimula ang lahat ng ito nang mawala ang anak kong si Ramona dahil sa isang mandaragit. Simula noon, naging mission ko na ang pagtugis sa mga taong ito. Madilim ang gabi at malamig ang hangin habang naglalakad ako sa kahabaan ng Tomas Morato Avenue patungo sa kapehan. Ang mga ilaw ng mga establishmento ay nagliliwanag sa aking daraanan, ngunit may bigat sa aking mga hakbang. Nang matanggap ko ang mensahe mula kay Sandro, isang kilalang online predator, agad akong nagdesisyon na pumunta sa kapehan. Alam kong delikado, ngunit dala ko ang aking taser at ang determinasyon na mailigtas ang mga bata. Kailangan kong gawin ito. Bulong ko sa sarili habang iniisip ang mga batang maaaring mailigtas ko sa gabing ito. Hindi ako pwedeng umatras. Habang papalapit ako sa kapehan, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Alam kong isang maling hakbang lang ay maaaring maglagay sa akin sa peligro, ngunit hindi ako magpapatalo sa takot. Pagdating ko sa kapehan, agad kong nakita ang kotse ni Sandro. Kinunan ko ng litrato ang plaka nito bilang ebidensya. Pumasok ako at agad kong nakita ang isang lalaki na nakaupo sa isang sulok. Lumapit ako sa kanya at nagpakilala. Habang naglalakad ako papunta sa kanya, napansin ko ang kakaibang tingin ng ilang mga tao sa paligid. Tila may kaalaman sila na hindi ko pa nababatid. Ikaw ba si Sandro? Tanong ko sa kanya. Hindi, sagot niya. Ako si Thomas mula sa isang pribadong ahensya. Mukhang naloko tayo. Napagtanto kong pareho kaming nabiktima ng isang tao. Nag-live ako sa social media upang ipaliwanag ang nangyari. At habang nag-uusap kami ni Thomas, nagsimula akong magduda kung sino talaga ang aming hinahabol at ano ang tunay na layunin nito. Nung inalok ako ni Thomas ng kape, parang biglang gumaan ang pakiramdam ko. Naupo kami sa isang mesa at nagkwentuhan. Habang nagkakape, hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa pagkawala ng anak kong si Ramona. Naligaw siya ng landas dahil sa isang mandaragit at ang sakit at galit ay muling bumalik sa akin. Ang huling alaala ko kay Ramona ay ang kanyang mga ngiti habang naglalaro kami sa park, sabi ko kay Thomas. Hindi ko akalain na mawawala siya ng ganun kabilis. Parang may bumara sa lalamunan ko habang sinasabi ko yon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, dagdag ko pa. Kaya ginagawa ko ito para sa mga batang tulad ni Ramona. Pinapanood ko ang mga video ni Tomas tungkol sa mga kaso ng mga mandaragit nang bigla akong nakatanggap ng mensahe mula kay Sandro. Humihiling siyang magkita kami sa likod ng kapehan at may kasama pang larawan ng isang batang babae na kahawig ni Ramona. Ang mensahe ay puno ng panunuya. Agad kong naramdaman ang kaba at takot, ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan. Tumawag ako ng pulisya at nag-live ulit sa social media bago mag-imbestiga sa likod ng kapehan. Madilim at tahimik ang paligid, tanging mga tunog ng kalikasan ang naririnig. Sinundan ko ang isang figura papasok sa kagubatan. Sa pag-aakalang ito ay si Ramona. Ngunit nawalan ako ng paningin dito. Ramona! Ramona! Sigaw ko habang patuloy na hinahanap ang figura. Ngunit walang sumasagot. Habang patuloy akong naglalakad,
naririnig ko ang mga kakaibang tunog sa paligid. Ang mga manonood sa live ay nagkomento na ang figura ay hindi mukhang tao. "Edmar, mag-ingat ka," sabi ng isang manonood. Sinubukan kong magpaliwanag sa mga manonood, ngunit nararamdaman kong lumalakas ang takot sa bawat hakbang. Nagsimula akong magpanik. Ang takot at kaba ay lumukob sa akin habang naririnig ko ang mga tunog na papalapit sa akin. Bigla akong nakarinig ng mga yabag sa likod ko. Agad akong tumakbo pabalik sa kapehan, umaasang makabalik ng ligtas. Natagpuan ako ni Thomas na labis na nababahala. Magkasama kaming naghintay para sa pulisya habang sinusubukan kong kalmahin ang aking sarili. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang dami kong iniisip, lalo na ang kalagayan ni Ramona. Dumating ang mga pulis at hinanap ang kagubatan pero wala silang natagpuan. Binalaan nila ako na itigil na ang paghahanap sa mga mandaragit. Pero paano ko ititigil? Paano ko ititigil kung alam kong may mga batang tulad ni Ramona na nasa panganib? Umuwi ako at natulog maghapon, pero nagising ako sa baha ng mga mensahe mula sa iba't ibang mandaragit. Lahat sila ay humihiling na magkita sa kapehan. Ang mga mensahe ay naglalaman ng mga detalye na hindi dapat alam ng mga mandaragit, tulad ng mga personal na impormasyon tungkol sa akin at kay Ramona. Bakit nila alam ang mga detalye na ito? Tanong ko kay Thomas sa telepono. Ang mga mensahe ay nagiging mas nakakatakot habang binabasa ko ang mga ito. Lahat ay may kinalaman sa kapehan sa Quezon City. Napagtanto ko na ang aking pagtugis sa mga mandaragit ay nagdala sa akin sa isang mas malalim at mas mapanganib na laro ng pusa at daga. Habang binabasa ko ang huling mensahe, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking batok. Agad akong napalingon at nakita ko ang anino ng isang figura na tila nag-aabang sa akin mula sa kadiliman. Ang takot ay lumukob sa akin, alam kong hindi pa tapos ang laban na ito. "Sino ka?" Sigaw ko na, ngunit ang tanging kasagutan ay ang katahimikan ng gabi. Alam kong kailangan kong maghanda para sa susunod na hakbang sa laban na ito. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero alam kong hindi ako susuko. Para kay Ramona, para sa mga batang tulad niya, kailangan kong ipagpatuloy ang laban. Ang kwento ni Edmar ay nagtuturo sa atin na ang paghihiganti at paghahanap ng katarungan ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa dilim, baka may nagmamasid.